Ngayon pag-usapan natin ang Unilive. Para sa mga wala pang idea sa mobile application na ito daw ay isang Web3 short video and streaming social platform. Meron din ang application na ito na isang initial live offering model para mag-issue ng tokens ang Web3 project habang naka-live stream. So ano nga ba yung gagawin mo dito? So pwede kang mag-upload ng mga short video, mag-live stream, makipag-socialize na parang gumagamit ka ng Black App. At pwede mo rin gamitin ng ibang tools nila katulad ng e-commerce at iba pa. At pwede kang kumita dito sa pamamagitan ng gift kung saan ang mga tao na pwedeng makapanood ng video mo ay pwedeng magbigay sila ng gift at dun ka kikita kapatid. Hindi lang yan dahil pwede ka rin gumawa ng mga task dito sa loob ng application kung saan pwede kang kumita sa panonood ng mga video, pag-like, pag-comment at iba pa. Pero sa ganda ng application na ito, ano nga ba yung totoo? So base sa public branding ng Unilive, makikita mo dito na ang Unilive ay isang short video plus live streaming social app na may Web3 ecosystem. Pero maraming mga hidden earning modules ang makikita mo dito sa loob ng application. Kung saan ito talaga yung pinaka-pinopromote ng lahat ng user ng Unilive at hindi bilang isang content creator sa loob ng application. Lahat ng kinikita nila dito ay hindi galing sa content monetization. Ibig sabihin, ang lahat ng kinikita ng sinasabi nilang content creator at user ay hindi galing sa ads. Ang lahat ng profit dito ay galing sa staking at MLM system kung saan nakikita ko na ito ay isang Ponzi scheme. Para sa akin, front lang ang content monetization ang sinasabi nila sa simula na kikita ka daw sa pamamagitan ng gift. Pero ang pinopromote talaga nila ay isang Ponzi scheme activity at investment scheme. Ngayon, pag-usapan natin ng mga red flag kung bakit ko nasabi na ang Unilive ay isang Ponzi scheme. Unang red flag, base dito sa application, pwede kang kumita ng 100% to 200% APY kung saan kikita ka every 8 hours. Kung nandito ka sa application nila, akalain mo na ito ay isang social platform katulad ng Black App. Pero kapag pumunta ka dito sa Circle, may kita mo ang iba't ibang popular apps na connected dito. Nandyan ang Unimex Exchange na pwede kang kumita sa staking from 108% to 210% APY. Nandito yung Cybertron na pwede kang kumita ng 250% to 350%. Nandyan ang OpenAI na pwede kang kumita ng 6% to 13% monthly. Meron din task na pwede mong gawin dito katulad ng pag-comment, pag-like, pag-follow, panonood ng mga video stream at pag-publish ng video. Pwede kang kumita dito ng C-token. At pwede ka rin kumita sa pamamagitan ng pag-invite ng mga tao hanggang 15th level. So yan yung hidden earning opportunity dito sa loob ng application. Ito talaga yung pinaka-source ng bawat isang member kung bakit sila kumikita at hindi talaga yung content monetization na sinasabi nila sa pamamagitan ng pag-live stream. Ngayon ang tanong, bakit red flag ang lahat ng ito? Lahat ng staking, risk-taking at pledge ng UNX dito sa loob ng application ay unrealistic at unsustainable kung hindi transparent at walang revenue source. Bakit ito naging red flag? Sa crypto, mayroon tayong dalawang staking at earn model na tinatawag. Maraming nalilito dito kasi pareho silang tinatawag na staking pero iba yung mechanics ng dalawang ito. Una ay yung real staking o ito yung tinatawag na proof of stake o network staking. Ito yung totoong staking sa blockchain level. Pinaliwanag ko ang staking dito sa video na to. Pwede mong panoorin yan para mas maintindihan mo kung paano talaga nag-work ang staking. Ang tanong, saan galing ang kita once na mag-participate ka sa staking o sa network staking o sa proof of stake? Once na mag-participate ka sa staking, kikita ka sa pamamagitan ng transaction fee at sa block rewards. So bakit? Paano nangyari na kumikita tayo once na mag-stake tayo? Kasi yung coin mo o yung fund mo ay nilalakyan sa network kasi tumutulong ito sa pag-validate ng transaction at pag-secure ng blockchain. Kasi yun talaga yung pinaka-requirements once na mag-participate ka sa proof of stake. Ibig sabihin, every transaction na ginagawa ng isang tao, may binabayaran silang network fee o yung tinatawag na gas fee. Yung fee na yun ay napupunta po sa mga validator, which is ikaw na naka-stake sa network. Yung kita ay galing sa gas fee ng user. Sa madaling salita, may pinanggagalingan kung bakit ka kumikita sa staking. Example dito yung Ethereum staking, yung Solana staking, yung Cardano staking, yung Atom at iba pa. Example naman ng mga platform, nandyan yung Binance staking, nandyan yung Coinbase staking, nandyan yung Kraken staking at iba pa. Pangalawang staking na tinatawag o yung ginagamit na word na staking ay yung tinatawag na lending o earn. Ito naman yung CeFi at DeFi lending na tinatawag. Hindi ito tunay na staking pero tinatawag pa rin ng mga exchanges na staking or earn ang ganitong klase
ng reward system. Ang tanong, saan galing yung kita dito? Sa interest na binabayad ng mga borrowers. Paano kumikita dito? Pinapahiram ng exchange o ng platform ang coins mo sa ibang user, trader o borrowers para sa margin trading, futures at leverage. Yung pera, binabayaran nila ito ng interest na may interest at yung parte ng interest na yon ay napupunta po sa iyo dahil sa iyo naman yung fund. Naglagay ka ng pondo doon sa platform para ipahiram sa ibang user. So, saan galing ang kita? Sa loan interest, sa funding fees, at minsan sa arbitrage fee. Okay? Sa madaling salita, may pinanggagalingan ulit yung kinikita mo. Ngayon, bakit natin pinag-uusapan ito? Ang pinakatanong kasi dito, yung binanggit ba na staking, restaking at pledge dito sa loob ng Unilive, saan ba nanggaling? Sa network staking ba o sa lending? Ang sagot ay wala. Wala sa kahit ano sa dalawang ito. Hindi ito pasok sa protocol staking, sa proof of stake, hindi ito pasok sa exchange staking o sa lending model, hindi rin ito pasok sa liquidity staking o sa DeFi, hindi rin ito pasok sa inflation-based reward. Bakit? Sa UNX at C token na nasa loob ng Unilive ay hindi talaga tunay na protocol staking sa blockchain. Ito ay isang reward system na galing lang mismo sa loob ng platform. Walang blockchain, walang on-chain, walang consensus mechanism. Sa totoong blockchain staking kasi, ibig sabihin, nilalak mo yung token mo sa loob ng chain validator set para mag-secure ng network at mag-earn ng reward galing sa transaction fees at blocks. Ang token ng UNX at C ay walang ganito kapatid. Walang public blockchain, walang validator rule, walang explorer, at walang proof ng totoong block o transaction validation. Bakit wala? UNX at C token ay hindi totoong crypto token. It's a fake token. It's a useless token na ginagamit lang sa Ponzi scheme activity. Sa madaling salita, internal mint lang po ito, internal token o lahat ng kinikita ng bawat isa dito ay galing lang sa pera ng mga bagong investor. Hindi sa totoong reward ng real staking, ng lending model, ng liquidity o ng inflation-based reward. Kaya ang staking, restaking at pledge ay unsustainable at unrealistic dito sa loob ng Unilive. Yung 100% to 210% APY ay hindi kayang ibigay ng mga legit na staking platforms. Sa mga legit na staking, ang pinakamataas na ibibigay lang ay nasa 15%. Max na yun kapatid para sa mga liliit at bagong chain kasi nasa promotion pa lang sila pero temporary lang yan para makahakot lang ng mga bagong user. Pero annual po yan ha. Sa Ethereum, nasa 3 to 4% APY lang. Sa Solana, 6 to 7% APY. So, imposible talaga yung binibigay na 100% to 200% APY. So, sa 20% pataas na APY, kailangan mo na mag-isip dyan kung legit ba yan o hindi. Kasi kapag pumasok sa 20% o mas mataas sa 20%, sabihin natin 30, 40, 50%, napaka-imposible na yan, kapatid. Pangalawang red flag dito sa loob ng Unilive kung bakit ko nasabi na isang fake staking at Ponzi scheme dahil sa fixed reward. Kung makikita mo dito, every 8 hours, fix yung nakuha. Ito ay malinaw na sign na hindi tunay na profit galing sa staking. Sa staking, uulitin ko, hindi yan fix kasi hindi rin naman fix ang transaction fee o gas fee. So, nagbabago-bago talaga yung kita. Kahit pasabihin natin sa lending, sa liquidity, nagbabago-bago yung fee. Hindi fix talaga yung kinikita ng bawat staker. Walang legit na staking na nagbibigay ng eksaktong pare-parehong kita bawat 8 oras. Kasi sa legit, depende sa demand, sa volume, at sa fees. So dito, malinaw na ito ay isang fake staking, fake token, at isang Ponzi scheme. Okay, pangatlong red flag, yung task reward kung saan kikita ka ng panonood ng video, pag-like, pag-comment, pero may purchase o transfer sa token wallet. Bakit red flag? Kapag legit na social app monetization, malinaw dapat kung saan galing ang kita. Sa ads ba? Magkano per views? Eligibility. Dito kasi sa Unilive, ang reward style ay tokenized. At ang user interface ay may purchase para magawa mo yung task. Sa madaling salita, itong task na ito ay kailangan mo pa rin mag-stake o mag-restake para magawa mo ito, which is hindi pasok sa marangal na reward system ng ganitong klase ng pagkakitaan. Sa madaling salita, yung kikitain mo dito ay galing lang din sa pera ng mga bagong investor. Okay, pang-apat na red flag, multi-earnings. Bakit red flag? Sa legit na staking, walang referral system. Lalong-lalo na, 15th level, o sabihin natin hanggang 2nd level lang yan.
Walang ganun sa tunay na staking, kapatid. Bakit wala? Kasi ang totoong kita sa tunay na staking ay galing sa transaction fee, sa block reward, at protocol inflation. Ibig sabihin, network mismo ang nagbabayad sa'yo, hindi galing sa bagong user. Kung kumikita ka dahil nag-recruit ka, napaka-imposible niyan sa tunay na staking. Kasi wala naman kinalaman yung recruit sa blockchain security. So dito pa lang, malinaw na 101% na ang Unilive ay isang Ponzi scheme. Kinukuha lang sa bagong member ang profit ng mga naunang member. Kung walang invite, may kikitain ba yung system? Wala. Babagsak na. So nakadepende ang tagal ng platform nito sa dami ng taong maglalagay ng pera sa loob ng platform. Mag-hold at maglalak ng fund. Pero kung pag-uusapan natin yung sustainability, pabagsak po yung ganitong klase ng platform. Pabagsak yung ganitong klase ng pagkakitaan. So kung pabagsak ang ganitong klase ng platform, ang purpose ng platform nito ay kunin lang yung pera ng bawat isa. Yes, may kikita talaga sa ganitong klase. Pero ulitin ko, kumikita lang dahil mas madami yung pumapasok na user na pumapasok ng pera kaysa dun sa nagwi-withdraw. Yun naman talaga yung purpose ng lahat ng scam. Pagbayad sa ilang user at kunin yung pera ng halos lahat ng bagong user. So ang review dito sa Unilive ay isang malinaw na Ponzi scheme. Dahil nakahide ang tunay na pagkakitaan nila, ang reward system ay hindi nakabase sa tunay na content monetization o sa tunay na staking mechanism. So ang Unilive ay kailangan iwasan, hindi magandang pumasok at mag-invest dito at lalong-lalo na hindi magandang i-promote ang platform nito. So ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko. So anong masasabi mo sa Unilive? So comment po sa baba ng video nito. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Nilian to. Bye-bye.